Yo guys, check, kamusta kayo mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules ng umaga mga lodi, tanghali na pala, sorry 12:30 na pala. So ayan, mag-update tayo ngayon mga idol. Grabe mga news natin, matindi mga idol, no? Nagkakaroon ng mga issue tayo ngayon, no? So pupunta muna tayo ngayon sa ating balita mga idol. Syempre, punta muna tayo sa ating crypto bubble. Check natin kung ano ang nangyayari sa ating hours. So hours to, grabe. Ang hours natin medyo goods naman sa day. Ganun din. So ganun din mga idol, no? So halos walang pagkakaiba. Yung pump grabe laging 10% sa day tsaka sa hour. Hindi. 2% pala sa hour. So ayan. So umpisahan na agad natin, no? Bago tayo mag-start mga idol, palike muna ng ating video. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday update, balita sa crypto world, global news mga idol, subscribe na kayo sa ating channel. Ayan umpisahan na natin. So punta na muna tayo dito sa mainit na balita. Sino ang nakakilala kay Do Kwon mga lodi? Kung ikaw nasa crypto ka na ng 2021, malamang kilala mo to. Siya ang founder ng Terra Luna mga lodi, no? So siya yung na-bankrupt, no? Running a crypto fraud age so fast, sabi. Do Kwon is getting extradited to the United States to face criminal charges for his Luncy, UST, ANC schemes after losing an appeal in Montenegro, sabi. He used to laugh at those of us who warned him that it would end poorly for him, often finishing his tweets with "have fun staying poor." Siya nagsasabi nun mga idol, no? Kasi si Do Kwon medyo mayabang to dati mga lodi, kapag in-interview siya, no? Marami siyang sinasabi, tas ito yung huling-huli niya lagi sinasabi, "Have fun being poor sa inyo, sa mga mahihinang nilalang." Parang ganun siya mga lods Talagang dati, para siyang nasa tuktok. Parang pag nagsasalita siya, kala mo hindi siya magagalaw. He is untouchable dati mga idol, no? At biglang ganun na nga mga lodi, no? Biglang na bumagsak, na bankrupt siya, na nalaman yung mga kalokohan na pinagagawa niya. Parang sa sa FTX din, di ba? No, ayan na nga. So ngayon, who's laughing now? Sabi. So ngayon talagang na siya. Kumbaga nahatulan na, no? Alam ko nasa 20 something years to mga idol no? Anuhin nga natin yung iba. Tingnan natin yung ibang news kasi hindi kompleto yung caption nito parang tinrush talk si Do Kwon 25 years in prison, no? Ayan, no? Terraform Labs co-founder Do Kwon has plead guilty to 2 counts of wire fraud and conspiracy to defraud in the US, facing up to 25 years in prison. Ayan na po siya ngayon mga idol, no? So pumayat si Do Kwon. Dati chubby yan no? Ganyan, no? Tapos maangas. Ngayon wala. Kirig. Awag diyang kirig mga idol. Nahatulan na po siya ng 25 years in prison. So ayun yung may news, no? Grabe. Tapos eto pang isa. Eto si Ibiza Final Boss. Kilala nyo ba to? Choy, kilala mo to, Choy? Come on. Do you know this man? Do you know this person? Look at this. Do you know this? Is that a meme? No? Wait, it is a meme. Meme coin? Doon ka na. So it is a meme. So ito pala mga lokala ko, sikat sa TikTok to Sabi nila sikat daw to Ayun the Ibiza Final Boss has cashed in on his popularity by launching a meme coin. Jack K, ayan si Jack. Bakit ang pangalan niya? Jack K. Si Jack K. A 26-year-old from the UK rose to a sudden fame for his bold haircut and personality in the Ibiza party scene. The internet sensation went
on to launch a meme coin on Solana called Boss. The market cap rose to as high as 45 million before plunging nearly 90%. Mga idol, no? So, yung mga ganito, kumbaga, kung medyo matagal ka na, mga Lodi, aral na tayo sa mga ganito eh. Kumbaga, pag ang naglabas is mga sikat, 'di ba? Mga sikat na tao, no? Si Kanye West nga naglabas 'di ba? Ano nangyari? O 'di ba? So, lahat po ng mga ganyan nilalabas nila mga meme coins. Huwag niyo na puntang kilikin yung mga ganyan. No? So, ang mangyayari diyan, kukuhain lang yung pera niyo ng mga ganyan. So, isa na tong chikito na to, si Final Boss. Oh, Ibiza Final Boss daw pangalan niya. Oh. Naglabas pa ng meme coin. So, sa akin sa lahat ng mga bumili niyan, ang kulit nyo. Di ba? Kasalanan nyo yung kung naubos pera nyo. Ganun. Di ba? Tapos, eto. Nako, marami na naman nag-comment dito na bad news, bad comment. Sabi dito, just in, major PH bank app expands crypto wallet features to more customers, no? So hindi natin alam kung sino yung mga bangko na 'yon. Check nga natin. Oh, Union Bank. Goods to pag Union Bank eh. Union Bank of the Philippines has rolled out kasi yung unang-una mga idol kumbaga scam pa ang tawag sa crypto. Kahit sa US o sa Pilipinas scam pa, Union Bank nag-aano na sila ng crypto dati. Kumbaga, ang alam ko sila yung unang-unang bangko na alam ko na pwede kang mag-cash out ng crypto eh. So, syempre, sila rin yung mauuna dito. Updated on August 13, 2025, Union Bank of the Philippines has rolled out a new crypto wallet within its Union Bank online app, allowing users to buy and sell and manage cryptocurrency directly from their accounts. The notification said the service is backed by a Bangko Sentral ng Pilipinas licensed platform ensuring compliance with regulated transaction standard. So ayan, pwede mong magkakaroon tayo ng crypto wallet. Marami wala na ba? Yun lang ba? Union Bank lang ba? Union Bank of the Philippines. Parang Union Bank lang eh. So, sa tingin ko talaga Union Bank. Pag Union Bank, okay to mga idol. Kasi kayo, maghahanap kayo ng kung paano nyo i-cash out yung asset nyo. Di ba? So, kailangan, itong Union Bank, malaking bagay yan mga idol. No, kahit nasabihin na nating, kasi mga comment dito, maintenance, only maintenance incoming, unlimited maintenance. Ang sa akin lang dito, syempre kung kaya mong i-manage yung asset mo sa crypto wallet nila, pwede mong i-swap yun sa PHP o kaya sa USD. 'Di ba? Halimbawa, tumaas yung i-take profit mo na yung yung tumaas mong meme coin, halimbawa, yung Boss. Ayan, meron ka niyan. Tapos, kunyari take profit mo na, gawin mong USD. O, 'di ba? So stable na siya rin sa wallet mo. 'Di ba? Anytime pwede mo na siyang kunin, 'di ba? Sabi na nagme-maintenance, okay lang kahit mag-maintenance ka naka-stable coin naman yung wallet yung asset ko. Pag naayos yung maintenance niya, pwede ko nang i-withdraw 'yan. Kumbaga, kung mama-manage mo kasi ayun yung sabi, 'di ba? Pwede mo siyang i-swap doon. So sana siguro naman merong swap sa PHP 'yun. 'Di ba? Sa peso o kaya sa dollar. Ganun, Goods 'yan sa akin, goods sa balita. Kaya lang syempre marami tayong mga idol dyan na galit talaga sa local eh. Pero para sa akin, yun. Although marami pang ibang tawag dito, a way para mag-cash out, maganda na rin kung may isa yung Union Bank. Ayan, tama to si Kate Crane Velasco Pas daw mga ob-ob. Union Bank is a crypto-friendly bank. Crypto-friendly daw, tapos close nila yung account mo pag crypto yung transaction. Wala pa namang sigurado dito. Pero tama siya dyan mga idol. Matagal na crypto-friendly yung Union Bank Nasubukan niyan dati, panahon pa nila ng mga unang nag-withdraw. Sila napanood ko pa nga yun, kumbaga tinanong anong pangalan nun? Nakalimutan ko yung sikat na Pilipino na nagki-crypto din, yung nagra-rap pa nga.
na nagki-crypto si puta, nakalimutan ko. Basta yun, yung lalaki na yun. Tinanong siya kung paano niya kinash out yung kanyang asset. Sinabi niya Union Bank. Kalimutan ko yung pangalan. Basta yun, Pilipino yun, nagki-crypto din. Oh. Good sa akin to, yung news na to mga idol kahit maraming galit. Goods yan mga alods. Tapos eto, nako, totoo ba to? Banking versus Pi Network. Ayan, two different words, no? Medyo nag-trending to sa Facebook eh. In today's evolving financial landscape, the gap between traditional banking and Pi Network has never been more obvious. Oh, matutuwa yung, hindi ko lang kung matutuwa yung mga community natin ng Pi dito Banking endless forms, ID verifications, long queues, slow processing time, and fees that eat your hand earned money. So malaking gas fee. Sa Pi Network naman, fast, borderless, and accessible to anyone with a smartphone. No banks, no paperwork, no transaction fees, just simple daily mining and growing your Pi. Kaya lang, mga idol na nasa Pi, medyo yung pag-verify ang tagal mga lodi. Sabi nyo nga dito, meron tayong 13 million pioneers, pero ilan diyan yung mga na-verify na? May nakalagay ba? Kasi ako, ang tagal ko na, pero hanggang doon pa rin ako sa number 9. Hindi ako ma-verify. Taragis yan. Nainis na nga ako sa Pi. While banks operate on old systems, Pi Network is building the future of decentralized finance where you are in control of your money. Sabi dito, 13 million plus pioneers have already migrated to mainnet. Ako hindi pa. Ibig sabihin 13 million plus na yun migrated sa mainnet. Pero kasi alam ko malaki talaga yung community ng Pi, nasa mga 60 million Pero 13 million pa lang yun na may migrate. Are you one of them? No. I'm not. Oh, ayan. Pi Bank, if you join. Marami ako nakita mga post ng Pi. Tas yung sa bangko, sa Facebook. Nawala lang kasi kanina. Pag scroll ko, nawala Kalimutan ko nag-post kaya hinahanap ko sa Twitter. So, ito nga yan. So, meron na daw, kumbaga, yung parang umiikit yung chismis ng Pi Bank. Ayan, yung Pi Bank, mga idol, no? So, syempre, update lang natin to sa Pi Network. Syempre, marami tayong mga audience dyan na mga nasa Pi. I-send nyo nga sa akin yung link. Di ko na kasi makita Nakita lang ni boss yun Tapos nawala sa na-reload nawala sa cellphone. So ayan, no? Tapos punta tayo dito sa Shiba Inu. Nako, ito. Shiba Inu news tayo ngayon, no? Shiba Inu team Lucy predicts SHIB must reach 30 to 50 billion market cap to ignite an ecosystem wild bull run, no? Total crypto market cap hits 4.1 trillion. Alt season is near. Some smartass padding threat under 2 million. Best gift to us who bought in. SHIB echo moves like alts around BTC. Once SHIB hits 30 to 50 billion, the rest will follow. Hold what you want. This echo will boom, no? Alam niyo mga idol, itong SHIB, no? Kasi sa sobrang marami rin kasing partner to mga idol Hindi ko alam kung ano na yung mga update sa kanila. Pero isa sa mga matibay na meme coins, no? Kung sa meme coins lang, no, para sa akin pangalawa to sa Doge. No, solid din to kung magre-risk ako sa meme coins. Risk mga lodi, tandaan nyo, risk. So ibig sabihin risky. Pumasok ka nga lang sa crypto, risky na So, pupunta ka pa sa mga meme coin. So, much risky yun, mga lodi. Diba? Ayan, init pa ng kape ko. So, pero para sa akin, ang bull run, no, ang alt season, o ang isang, yung bull run, euphoria natin, ngayong bull market, lahat ng coins is maapektuhan. Kasama lahat, kahit mga SHIB, lahat. Kahit yung mga sutoy-sutoy lang na coins, lahat yan, magpapump mga lodi, tatakbo lahat aagos lahat ng pera dyan, mga lods, no? Bago mag-take profit lahat sila at mag-bear market. Pero lahat yan, makikita nyong lilipad. Ang tanong is kailan? Yun ang aabangan natin, mga lodi. So, hintay natin. Pero SHIB, sa akin, kung sa meme coins lang, para sa akin goods to. Sabi nga nila, hindi na dapat meme coins yung SHIB kasi iba na, kumbaga, ang dami niya ng ang dami ng
partner, ang dami ng project. So, yun. Dapat na nga daw hindi na siya meme coins. Pero, kung sa mga ganitong news, goods yan. So, Shiba Inu Ice over 1,000% surge to 0.00015. As SHIB trades in tight weekly triangle crypto, Crew University highlight. So, kung titignan nyo dito, ayun yung ating triangle. Pag bumasag yan dito, mga lods. Kasi nandito, bababa pa pala, mga dito. Siguro mga dyan. Tapos, saka siya aangat. Yan. Basta lahat ng mga bibilin yung coins ngayon, mga lodi, sa tingin ko mas maganda na ano siya, siguro pinakamababa mga 3 o 5, 3, 4, 5 ganyan, 3, 4, 5 na hawak niyong coins. Huwag yung solid lang kayo sa isa. Kasi pag solid kayo sa isa, depende pa rin kung gusto niyo talaga, kung may tiwala talaga kayo din sa coins na yon. Naiisip ko rin minsan yun sa XRP pero iniisip ko na sayang yung bull run kasi lahat naman magpa-pump. So ang iniisip ko nun, yung XRP ko babawa, kasi kung lumipad lahat, syempre lumipad lahat, pati yung iba kong hawak na coins, i-take profit ko talaga lahat yun, mga lods Tapos pati yung sa XRP ko, i-take profit ko, pero hindi lahat. Ayun yun. Kasi yung XRP talaga, hindi ako pwedeng mawalan ng XRP. Ayun yung sinasabi ko sa sarili ko, dahil di ako mawalan yan. Kasi inaral ko yan, maganda yung pwedeng mangyari. So, kung mag-take profit man ako sa XRP, siguro mga ano lang, kalahati lang. Yun. Yung kalahati, iwan na. Diba? Ganun. So, ang pinaka magiging profit ko is yung mga ibang hawak kong coins. Tulad ng mga SHIB, ayan, Doge, tsaka yung iba pa. Di ba? Ayun yung mga ipa-profit ko sa euphoria natin sa top siguro. Ayong mga yon. Pero yung XRP, magti-take profit ako, kalahati lang siguro. Hindi ko ubusin yun, mga idol, kahit makita kong bumaba. XRP kasi isa utility coin. So, hindi natin alam kung once na ginamit na yon, nag-flip na ng switch, hindi natin alam kung bababa pa yun Kasi pag may utility yung coins, hindi siya basta-basta bababa kasi ginagamit na siya. 'Di ba? Hindi katulad ng iba na nadadala lang sa hype. Talagang lumalaglag yung mga yun, mga lodi. Ito na tayo sa Bitcoin. Breaking, world's largest sovereign wealth fund just increased its Bitcoin exposure by 192% in quarter 2. Norway directly holds 7,161 Bitcoin. So, yung Norway to solid yan, mga idol. Lalo na sa Bitcoin. Ako okay naman ako sa Bitcoin mga idol Gusto ko rin naman talaga magka-Bitcoin. At alam kong hindi na mawawala ang Bitcoin. Kaya lang hindi ako ngayon bibili ng Bitcoin kasi masyado na siya mataas. Hindi ko siya habulin dyan. Bibili tayo dyan pag nag-bear market na ulit. Diyan tayo ulit mag-iipon. Sa ngayon, iba muna iniipon natin. Sabi ko nga, kung bibili ako ngayon ng Bitcoin, kahit mag times 5 pa yung Bitcoin ngayon, magta times 5 lang din yung pera ko. Pwede ko naman siyang itaya, yung pera na yun, pwede ko itaya sa may chance na mag 10x o 20x. Di dun muna, pag bumaba na lang yung Bitcoin, saan lang tayo bibili. Ganun, di ba? Si Mike Novogratz, the XRP Army cares about their token as much as the Bitcoin Army cares about theirs. Which is tama naman yun. Di ba? Siyempre, mag-care ka sa sa iniipon mo. 2 of the strongest tribe in crypto, Ayan yung mga XRP Army tsaka Bitcoin Maxi. Love it or hate it, the XRP Army isn't going anywhere, sabi mga idol, So, which is good sabi ko nga ang boring ng crypto kung walang ganyan. Yung mga ganito na medyo nagkakaroon sila ng bakbakan, di ba? So, okay lang yung nagkakaroon tayo dito ng mga rival. 'Di ba? Kasi kung wala, boring, 'di ba? So, tama lang 'yan, mga lods. Tama rin yung sinabi niya na nagkakaroon tayo ng mas kumbaga may pakialam lang tayo dun sa coins natin. Ganoon din naman yung Bitcoin. Wala silang pakialam sa mga Bitcoin Max, wala silang pakialam sa iba. Which is para sa akin medyo hindi magandang diskarte. Mas maganda kung
tumitingin ka rin sa iba. Sabi nga, don't marry your coin eh. No, kasi masasaktan ka lang sa huli. Huwag mong pakasalan yung coins. Dapat, bakit ka ba nagpunta dito sa crypto world? Di ba? Para kumita. So, pag-aralan mo yung mga coins na talaga magpapump. Hindi yung ipapakasalan mo tong isang coins na to kahit anong mangyari sa kanya, bumagsak man o tumaas, doon ka lang. Nako, hindi maganda yun. Di ba? So, ito yung mga chismis na nakikita natin, mga idol, no? There is a concerted effort to discredit XRP happening right now. What are the odds all these influencers just became super bullish on Link and start bashing XRP? Piece together the puzzle. So what do you see? So ito yung mga parang mga crypto influencer na bigla na lang out of nowhere biglang siniraan ng XRP at gusto nilang chain link yung gawin nila o bilhin. Okay, promote. Ayan. O, nito. Chain link is like but if the tech actually work, ayan oh my, si Da Vinci Soto yun. Oh my, XRP got screwed. Ito kilala na natin to ng mga ayaw nito si XRP. XRP to Link rotation is going to absolutely biblical. So, ang ginagawa nila, ang sinasabi nila, yung mga XRP army daw biglang lilipat sa Chainlink. No? Ayun yung siniisip nila. Tulad nito, I recently took a big position in Link. Real world asset to EBL just hit 15 billion. BlackRock, Trump are pushing tokenization. Circle, Tether, many corps, Ayan, who do you think is main benefit of this? So, ayan. So, ang thumbnail niya pa is tag dito XRP 0.2 na lang daw. So, ang kulit no mga idol, no. So ito daw yung mga yan, ito sila. Ayan. So siguro ang iniisip nila nga maniwala sa kanila dito is yung mga bago, yung mga newbie, no? Pero tayong ako mga lodi, kahit ano pan lumabas, sabi ko nga sa inyo, hindi ako mapopomo sa hindi ako mapopomo, tama. Kumbaga, hindi mo ako mapafad sa XRP, mga lods. Kasi, hindi ko naman sinabing alam ko yan. Kaya lang pinag-aralan ko kasi, mga idol, no? Kahit pa paano, ginawa ko yung research ko. Kaya pag sinabi mo yan, alam ko na mali ka dyan. Pero basic lang din yan. Pwede, sabi ko nga sa inyo, madali lang naman i-verify kung tama yung mga sinasabi nila. No? Dito sa Grok, pwede nyo tanongin yan. It's perfectly fine if you like it, but why also discredit XRP? There can only be one reason. Ito, I'm super bullish on Link and own XRP like I don't get it. Ayan. Ang kulit pa niyan, mga idol, no? Isipin nyo gusto nilang mangyari na lumipat yung mga XRP army sa Link, sa chain link. 'Di ba? Alam pa niyo yung video ko na nagsasalita yung kalbo. Hindi kasi ako nakapollow dun eh. Kasi pag nag-aano lagi nagmumura yun eh. Kaya hindi ko inaano yung video niya eh. Pero sinabi niya na yun na yung mga chain link daw community, iniisip daw nila yung sa Swift, sa ganyan-ganyan. At sabi nung kalbo na yun, nasa video ko yun eh, sa ibang video ko, pinlay ko yun eh. Sabi niya, yung kasama yung link dyan, pero hindi para sa pag-transfer ng money, para sa data lang. Yung link gagamitin niya for data. Ganun yung sinabi niya, hindi pang transfer ng money. Ganun yung sinabi niya doon. No? Tsaka, ba't ba kayo nag-aaway? Yung Ripple nga tsaka Chainlink nag-partner. Di ba? Ripple X Chainlink RLUSD has adopted the Chainlink standard for verifiable data to fuel DeFi adoption with real-time and shit. Di ba? So ay mga lods, kaya tigilan nyo na yan. Pag may nakita kayong mga post na tungkol sa Chainlink tsaka sa XRP, hindi ko alam kung ba't may mga ganong propaganda ngayon, mga idol. Na sinasabi nila, lipat nyo na. Kung meron kayong XRP, bili na kayo ng Chainlink. O kaya bili kayo ng Ethereum. Ayun yung sinasabi nila, Ethereum tsaka Chainlink. So nasa inyo yan. Kung maniniwala kayo sa kanila, ibig sabihin, mas maganda mag-research kayo. Ganun lang yun. XRP surpasses 194 billion market cap. Mga idol, no? So ngayon, nasa na ba si XRP? 190 ngayon. Diba? So, bumaba siya. Pero nung pinost to, 194. No. Tapos,
Ito yung Mesh now supports Ripple USD, RLUSD. Join 50 plus supported token and is now accepted at checkout by merchants. O, di ba? Sa Mesh partnership ulit. Ito, nakita niyo na ba to, mga idol? Yung chart na to. Ito yung nakita ko agad dyan, yung Rockefeller Foundation. Nasa sulok lang no? Pero matindi yan, mga idol. So, panoorin natin tong isang video natin, yung last natin na update sa XRP. So, check natin to Bilisan ko lang konti kasi may sound si idol. Dati siya naglalagay ng sounds. Pero basahin ko muna. We are about to watch the biggest financial flip in history. XRP will make millionaire this 2025. Mark my words. Do your own research. Check natin. We are about to watch the biggest financial flip in history. And it's not Bitcoin that's running the show. The XRP ledger is about to be the backbone for the entire new banking system. RLUSD stablecoins, Ondo tokenized treasuries. Lagi kasama yung Ondo, no? Kaya meron din akong Ondo kasi isa yun sa mga parang galamay mga lods And the biggest freaking banks on the planet, got Citibank, JP Morgan, Chase, they're all plugged in and ready. Tapos sinasabi ng iba, walang gumagamit sa XRP ng mga bangko, no? And now, we've got almost 30 ETFs ready to launch. BlackRock is telling you they're not interested while they're stacking in the shadows. Sabi niya, BlackRock, they tell you they're not interested but they're stacking in the shadows. So kahit na sinasabi ng BlackRock, wala silang ina-announce, hindi nila sinasabi XRP, pero sinasabi niya na nagbumibili yung BlackRock ng XRP in the shadows. Kumbaga, secret lang. And Trump just opened up every single 401k in America to crypto. This isn't a bull run. This is a complete monetary reset with XRP dead center. When this thing goes live, it's not crawling up in price. It's going to explode. Institutional corridors are going to flip overnight. ETFs will suck billions of XRP out of circulation. Ayun pa mga idol, no? Yung mga ETF na nag-apply, once na maaprobahan yan, yung mga XRP sa circulation, talaga mauubos sa kanila yan, mga idol. Kasi ang dami nila nag-apply ng XRP ETF Halos na, ngayon, nasa 11-13 ata ngayon. Pero, ang sa tingin ko, mga nasa 30 plus yung mga mag-a-apply, mga lodi. Out of circulation. 401k money will pour in and lock it up even tighter. We're talking XRP jumping from a couple bucks to triple digits in months, not years. This is the bridge asset for banks, governments, and trillions in tokenized global debt. And when it flips, you're either in or you'll be chasing it for the rest of your life. So, ayun, mga lodi, no? So, pag yan nag-play, no? ETF, bank adoption, tapos yung sa Swift, hindi ko alam kung anong mangyayari dun, mga idol. No, sa ETF pa lang kapag naaprobahan pa lang 'yun, mga lods diba? So ang laking bagay na agad nun. Tapos sa bangko pa, tapos yung sa Swift pa, nako. Kayo bahala, lipat niyo sa Chainlink yung inyong mga asset kung gusto niyo. Wala problema diyan. No, ayun yung sinasabi nila. So ayun po tayo ngayon, no? Ayun yung news natin ngayong umaga, mga idol, no? So isa pa to. Bago to si Eric Trump nagsabi, breaking, tomorrow we ring the Nasdaq opening bell. Ano ba ngayon? Akala ko 15 pa yan. 13 pa lang Sabi 14 siya. So ito yung World Fi. Ano to? Token to ni Trump So hintayin natin kung ano mangyayari dyan. So sa ngayon ay yung news natin, mga lodi. Kita-kits tayo mamayang gabi. Kagabi pala, sino mga sumabay sa mga idol, sumabay sa mga nag-trade kay Boss Robo. Natuwa ako kay Boss Robo kagabi. Natulog na ako, pero natutuwa ako sa kanya, mga idol, nag-i-English si Boss. Na nabibilib ako. Gusto ko rin maging ganun. Pwede ba ako maging ganun? English tayo para dumami yung ating audience, pwede na mga taga ibang bansa.
Kaya lang, hindi ko kaya yung ginagawa ni boss eh. Malupit si boss eh. Na hindi siya nauubusan eh. Sabi niya nga, may English is unlimited eh. Antindi. Shoutout kay Boss Robo. Boss Robo, shoutout sa'yo ha. So, mamayang gabi ulit, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood ha. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. At syempre, check nyo yung mga link dyan sa description. Mga loads, makakatulong sa inyo yan. Shoutout din sa mga sumusuporta sa channel. So, ayun lang. Kita-kits mamayang gabi. Kwentuhan tayo mamaya. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clubs TV, subscribe to Diablo. If you want to, subscribe to me. It's in the description. Also, if you pour, you'll become that guy. So, subscribe to me. Ingat.